ang gagawin nila, gigiling sila ng stalks and leaves ng sorghum at ibabaging na nila, no? Isa silage bag. So ito yung ginagawa nila, binabayo. Farm in Glamang, Pulumulok, South Cotabato, and I'm with Rodrigo Pasquini. He is a representative of a Brazilian company, Nogueira, which specializes in farm equipment, tractors, right? Silage makers. It's mainly implements. Implements, which are meant all right. for cattle feeding. Cattle feeding, okay. Now, we would like to show you one of the equipment that came from Brazil, which Arnel Corpus right now is using to produce his silage. PM me for more info. Okay, so Rodrigo, can you show me this equipment? Of course. Let's check what's the capacity of this equipment? Okay, so this equipment that can work or process 15 up to 15 tons per hour. Yeah, okay. Tons per hour of forage. Of course, it's a manually fed machine, so it will depend on the people that are manually feeding it. PTO driven. This version is PTO driven, that's correct. But we also have the versions that are engine driven. All right. It could be electric motor or diesel and gasoline motor. So, all right. So, Pastor, if you could show this Nogueira, right? That's the name of your company. Correct, Nogueira. Okay. Nogueira is a very traditional brand in Brazil. It has more than 60 years old. All right. And we are exporting to several continents and countries, and here in the Philippines. How big is your business in the Philippines right now? You're just we are market leaders. Yeah, we are with Grainsco. So Grainsco is bringing our machinery here. Are you also affiliated with Tractor Co in Negros? No. No, this is a different company. Yeah. Okay, so you're just mainly affiliated with Grainsco. Correct. All right. That's correct. So maybe we'll start trying this. Yeah. Okay. All right. Let's see. So actual demonstration. Okay, so makikita nyo mga kaibigan, automatic, iadala doon yung silage. And ito yung tinatawag na bunker. So ito yung bunker. Pas, pwede ko umakit dito, Pas. Pwede ko umakit dito. Pwede ko umakit dito para makita mo. Sa kanyang kabilis. Itatambak yan dyan. Tapos tatabunan ng trapal. And then, how long can I save the silage in this system? At least for 30 days. 30 days. Until you allow the fermentation to happen. Okay. But from 30 days, you can leave it up to a year, for instance. 1 year. Yeah. All right. Okay. So you can adjust to up to 5 chopping sizes. All right. So mga kaibigan, nakikita nyo, galing sa farm galing sa farm itong mga mais na ito, and then binibenta dito ng mga farmers for 2 pesos per kilo. And yan ang kita nila. Okay? So, thank you. Take your care. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Ito na po yung produkto ng Nogueira silage maker. And I must admit, this is better than my silage equipment. The cutting is uniform and ganyan lang kahahaba. Walang mahabang lumusot. No? Wala. And this is very critical because kailangan kasi yung pagkain ng baka natin ay pwede niyang i-chew and then i-ruminate, i-regurgirate. I-regurgirate niya. No? Kung mahahaba yan, hindi mabibilookan yun. Diba? Kuyang, after this, anong gagawin mo? Okay. Ito po, samantalahin ko to dahil gusto natin educate yung ating farmers. Lalong-lalo na po sa mga nagtuturo ng paggawa ng silage na wala na pong alagang baka. Ito po, may alagang baka po kami. Pinapakain po namin sa hayop.
Apat na bagay lang po yung dapat nating tandaan sa paggawa ng tamang silage. Number 1, yung tamang tadtad. 3/4 to 1 inch. Yan po yung tamang tadtad ng baka. Tulad na sinabi ni Secretary Manny Piñol kanina, bakit ayaw natin na masyadong pino? Pag masyadong pino, ay hindi na po ito maruminate ng mga baka. Magpapastro na po ito, pagdaan sa rumen, papunta sa small intestine. Pag sobrang mahahaba naman, ang problema niyan, mahihirapan po tayong kumpakin. So kailangan ang standard po na sukat is 3/4 to 1 inch. And then, ang pangalawa po dyan is yung tamang moisture. Kailangan between 65 to 75% moisture. Ibig sabihin, pag piniga po natin, wala pong lumalabas na katas. Ang ibig sabihin, tamang-tama lang po yung kanyang basa. At ito po enough para po ma-ferment itong mais na ito. Ang problema po natin, pag sobrang tuyo, hindi na po siya makapag-ferment at mabubulok na po siya dahil hindi na po niya mababind yung ating ginagawa. So meaning, ang dry matter content po nito is between 25 to 35%. Ang moisture niya is 65 to 75%. So, tamang cut, tamang moisture content, at ang pangatlo ay ang tamang compaction. So, makikita po ninyo yung ginawa po natin kahapon. Kinumpak po yan, ginulungan po yun ng loader. Hindi lang po siya napantay, no? Dahil dadagdagan pa po natin ito. Pero dapat ang pagdagdag nito ay pataas, hindi dapat papatong, kundi dapat mag-uumpisa rito, papunta doon. So ito na po yung nagawa nating silage noong weekend. Kung makikita po ninyo, yung amoy po niya ay magiging amoy suka po yan, parang matamis na amoy. Pero suka. kailangan i-cover siya ng Yes, may silage film tayo. Okay. At ang mahalaga po rito, bukod doon sa tamang tadtad, tamang moisture, ay yung tamang compaction. Ito po, kailangan pipiin. Hindi pwede na hindi napipi. Kaya kailangan bayuhin. Kung gagamit man kayo ng yung itong traktora na to, Kuyang Sek, yan mismo ang ginagamit namin pampagulong dito. Kaya kung makita nyo, actually, na-reduce na namin to. Ang original height nito ay mataas. Na-reduce ito dahil lahat laging ginugulong-gulungan po yan ng ano natin, ng traktora natin para po makompact. So, ito kasi ngayon, dahil bigyang transition tayo mula sa pineapple pulp papunta sa mais, hinahabol pa natin. Pero eventually, ang mangyayari nito, 14 days bago natin ito gagamitin dahil papaabutin po natin doon. So, ito ay magiging 2 bunker to, Kuyang. At saka, ang pang-apat po dyan, bukod doon sa compaction, dapat masil po natin. Kaya may silage film po tayo, nakita po ninyo, itim at saka puti. Yung puti po nasa taas para po para ma-deflect po niya yung init. Oo. So, yan po yung silage film na ginagamit po natin, na in-import po natin galing China. Gusto ko lang diinan na yung pag-compact ay mahalaga, Kuyang Sek. Hindi pwedeng hindi mapipi. Otherwise, mapasukan po siya ng hangin at mabubulok po yung ating silage. Thank you. Thank you. Yung mga bata ay hindi makalabas para magputol ng sorghum stalks na gagawing silage. Pero since meron pa kami mga stocks na na-harvest ng isang araw, ngayong araw na ito ay ang gagawin nila, gigiling sila ng stalks and leaves ng sorghum at ibabaging na nila, no? Isa silage bag. So ito yung ginagawa nila, binabayo, and pagkatapos ito mamaya ay i-vacuum para makuha lahat ng hangin, and isarado yung bag. And itong silage bag na ito, pwede niyang maitago yung silage for up to 5 years. And ang sekreto lang, tulad ng ginagawa ng batang ito, kailangang masinsin lang talaga at mawala yung oxygen sa loob ng bag upang magkaroon ng fermentation process. So ito manual work lang ito, but later on, who knows, pwedeng i-mechanize ito, yung paggawa ng silage. So yun po yung mga naipon namin na mga silage na madami-dami na ito. And as of the moment, ang consumption ng mga kambing namin is 1 bag a day. So we have about 30 bags there. That's good for about 1 month. And ang target namin ay makagawa ng silage good for 1 year. So ang sekreto, tinitimbang natin para 80 kilos per bag ang ginagawa natin. At that's good for 1 day feeding. And ang aming equipment, ito yung luma ko na silage
making equipment. And then ito yung bago kong nabili na cheaper para madurog yung stalks ng sorghum. So ito po yung ginagawa natin ngayon, and as I've said earlier, ang paggawa po ng silage will actually free us from the problem of finding feeds for our goats kapag tag-ulan o tag-init. Ito po yung aming silage bunker. Nilagay namin dito yung sorghum silage na, kung matatandaan nyo, pinakita ko nung nakaraang linggo na pinuputol. So instead of placing the silage inside the silage bag na may kamahalan, ito ay ordinarily ang cost niya about 90 pesos per bag. Ang ginawa namin, tinambak namin dito, sarado po ito palibot, at tinabunan ng lona. This bunker holds silage which could feed our goats for over 1 year. So whatever happens, magka-El Nino man, medyo wala kaming kaba sapagkat ready po kami. We're mixing the ration of our goats for today, sorghum silage, and nilalagyan po natin ng konting seaweeds and yung feed mix from Mount Carmel, and konting molasses, konting asin. Ito po yung ating benefit from our sorghum farming. We're able to harvest silage for our goats, at gustong gusto po ng mga kambing yung ating silage. So we have actually gathered a considerable volume of silage in preparation for El Nino. Pag uminit at walang damo, we're ready. In fact, we're preparing this area. Gagawin naming bunker ng sorghum silage. Preparasyon para sa parating na El Nino, kung meron man, no? But we have to be ready. Darating man ang El Nino o hindi, we will have enough feeds. And ito po yung isang benefit ng pagtatanim ng